Huwag yung personal na, yun na nga, ano sila, masyado namang silang nagsasabi na, hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit hindi? Wala ba akong karapatan na magsalita at ibalita o ikwento yung nangyari sa akin? At sila magsasabi, mali yung sinasabi ko. Paano nyo malalaman na mali? Hindi nyo alam ang buhay ko. Hindi nyo ako kilala eh. Bakit kung ano-ano mga... Speaking of tired, what are you tired hearing about? Lies. I'm really tired of hearing lies that have already been disproven. Not necessarily about my family, about me. Some people have the idea that if you repeat a lie often enough, it becomes the truth. And so they keep repeating things. It's just tiresome. Pero yun, like I said, may pagkamanhid na rin ako. Kasi alam ko naman, ganyan naman talaga eh. Kung ayaw mong kini-criticize ka, don't go into public life. When people are spouting lies, I always tell myself, don't worry about it. You have the advantage. You know the truth. So I take refuge in that. Ano ang reaksyon ninyo doon sa interview ni Tony Gonzaga sa inyo na bigla na lamang ika nga, well, alam naman ho natin kung sinong grupo yun, mga isang grupo lang naman ho yung nagagalit, nagwawala, talagang matagal nang galit sa pamilya ho ninyo. So ano ang reaksyon ninyo, sir? Naawa ba kayo kay Tony or napag-isip-isip niyo ba, have I said something wrong? Nagalit itong mga ito or naisip niyo na, kasi mag-i-eleksyon na, kasi sabi ko tatakbo ako sa national position. Anong naglalaro sa isipan mo habang binabati ko si Miss Tony, pati kayo, nadamay ulit ang pamilya ninyo, Sir Bongbong? Well, lahat yan. Siyempre, lahat yan naisip ko. Sabi ko, siguro dahil painit na yung kampanya, painit na yung papasok tayo sa halalan, kasama na rin yan. Pero nagulat ako, bakit naman nataaki si Tony? At wala naman, ginagawa lang niya yung trabaho niya. She's a vlogger, she's nag-ano lang naman siya, nag-interview. Lahat naman ini-interview niya, hindi wala naman siyang pinipili. Kung tignan mo yung mga ini-interview niya, iba-iba. Bakit sa akin lang may reaction na ganyan? At kung nagagalit kayo sa akin, okay lang, magalit kayo sa akin. Pero wala namang kasalanan si Tony. Pero ang siguro the silver lining dito sa nangyari sa kanya bukang hindi konti lang naman, wala naman nag-agree sa kanila dahil nung kinakancel siya, ang likes ng kanyang FB Live ay 10,000 pa lang. Nung inumpisahan siya ika-cancel, dumami, naging 200 plus thousand. Kaya nakita natin na talagang suportado siya si Tony sa kanyang ginagawa. Pati yung subscriber niya dumami ng 100,000 dahil diyan sa gulo na dinala kay Tony Gonzaga. So in the end siguro talagang very partisan sila. Talagang kahit na anong sabihin, may grupo naman ganyan eh, di ba? Kahit anong sabihin ng Marcos, kahit anong sabihin, kahit sinabi the sky is blue o kaya umulan kahapon, babatikusin nila yan kasi basta Marcos ang nagsabi. Yung iba dyan, yan ang trabaho nila eh. We have to kasama yan. Pero bakit niya naman inaano si Tony Gonzaga? She's a vlogger, she's not a journalist. Although I have to say, she does a better job than some of the journalists. Dahil talagang kung titignan mo yung mga interview niya, kasama na ako doon, na naranasan ko, ang galing niya talagang makakuha ng informasyon, ng background, ng kwento tungkol sa tao na hindi nakukuha ng iba. Pati ako naiyak ako nung sa interview, hindi naman ako iyakin pero magaling talaga siya kasi ang sarap kausap and kaya successful siya. Kaya sana naman kung ang problema ko talaga dun sa mga nagka-cancel, ikina-cancel. Ano ibig sabihin? Yung cancel culture. Nag-umpisa yan sa Amerika Basta kunwari hindi nangyari, huwag na natin pag-usapan kasi hindi namin gusto. So, yung cancel culture na yan, bakit ano yan? Para pikit mata na lang na, basta hindi nangyari, huwag na natin wala na tayo, basta hindi na natin papansinin. Kunwari, meron yan yung, di ba yung mga dati, yung mga emperor, yung gusto nilang kalimutan lahat ng nakalipas, tinatanggal yung picture, winawala yung mga pinapalitan yung kanilang mga tinayo, lahat ng ganun. Yung bang kanilang gustong gawin, hindi talaga wala namang ibig sabihin yung mga ganung klase. Kung meron silang objection, sabihin nila yung objection. Pero ang objection naman nila, pinersonal nila
Kung politika, walang problema. Di sige, pag-usapan natin. Kahit magsisisigawan tayo, pero talagang yung objective na argument, kung ganun ang kanyang paniniwala, nang iba yung ating paniniwala, we can also agree to disagree. But pinipersonal nila wala naman sa usapang politika, sa usapang issue na pag-uusapan na ikaw hindi ka responsable, hindi mo naintindihan. Sino sila magsasabi niyan? Are they responsible? Are they looking for the truth as much as Tony Gonzaga was? I don't know. At saka you cannot dictate to her kung anong content ng channel niya. Channel niya yan, hindi her channel, her rules. At I don't understand kung ganun lang. Baka Erwin, pagkatapos itong usapan natin, pa-cancel ka na rin. Paano? Ganda na lang ang gagawin natin. Walang mangyayari sa atin. Kahit yun ang naging meron ng quote sa akin, nasabi ko. Sinabi, do not let your hate overwhelm your humanity. And this is a perfect example. Na hate. They are peddling hate. What is the use of peddling hate? Where do we get with peddling hate? Ang habol nga natin ay magkaisa. Ang habol magtulungan tayong lahat dahil nasa gitna tayo ng krisis. Medyo hindi po kasi nila nagustuhan. I've been reading yung sa Ateneo, pati yung mga victims of martial law daw. Parang you're changing, Tony Gonzaga is parang helping you change history. Because katatak daw, your father was like this, your father was bad, tapos ikaw sa isang interview, you are painting a different picture na former President Ferdinand Marcos is a good guy. Hindi yan nila nagustuhan, sir. Di wag niyong panoorin. Ano bang sasabihin ko? Kung ayaw niyo yung sinasabi ko, huwag niyo akong panoorin. Sir. But hindi ako nagsisinungaling. Wala naman ako sinabi na kasinungalingan. Masasabi ba nila yon? Marami silang sinasabi. Alam ko kasinungalingan. Ako wala akong sinasabi na kasinungalingan. It is, kung yan ang experience ko, yun ang naging experience ko. Huwag silang magsasabi sa akin kung ano experience ko sa tatay ko. Siguro sobra naman yun. Hindi ba? That's my experience with my father, that nobody can, not even yung kapatid ko, not even my mother, can tell me that that's not your experience. That is my experience with my father. At sinabi ko. At yun ang katotohanan. And I think that people that were close to him will attest that yung sa character niya, ganun talaga. But again, I mean, this is the peddling of hate. Yung sinasabi, let's hate them. Anong makukuha natin diyan? Anong makukuha natin dyan? Sabihin mo na lang, mali lahat ng kanilang ginawa. Huwag tayong susunod yan. Yun pa. Kayo, pwede pang pag-usapan yan. O kung talagang ayaw, sige, wala tayong magagawa. Alam mo, sa larangan politika, walang nanalong eleksyon na 100%. Meron talagang bumabatikos, meron kumokontra. So, sanay tayo dyan. Pero on the basis of policy, on the basis of ideology, yan, pwedeng pag-usapan yan. Huwag yung personal na, yun na nga, masyado naman silang nagsasabi na, hindi mo pwedeng sabihin yan. Bakit hindi? Wala ba akong karapatan na magsalita at ibalita o ikwento yung nangyari sa akin? At sila magsasabi, mali yung sinasabi ko. Paano nyo malalaman na mali? Hindi nyo alam ang buhay ko. Hindi nyo ako kilala eh. Bakit kung ano-ano mga dinalabas nila? You know, that's why it does not gain any traction because people now are looking for help from other people. They want to be, what ang habol natin ngayon ay pagkaisahin nga ang buong bansa para harapin ang problema, yung pandemya, yung ekonomiya, yung mga nagkakasakit, etc. Kailangan naman talaga tayo ng tulungan. Imbis na ipaghiwa-hiwalay tayo na sinasabi, hindi natin kakampiyan, huwag natin kasama yan, huwag yung kinakausap yan, sinungaling yan. Basta, at saka personalan, sa personalan napupunta eh. O sige, sabihin niyo na pangit ako. Di pangit ako, anong pakialam ko? Pero hindi naman kasama sa usapan ko. Sir, I have last 3 questions. My last question on this matter. So, nakikita mo na ba na ito ang mangyayari pag nagdeklara? Hindi ka pa nga nagdideklara. Wala pa yung mga pangalan mo sa listahan. Sinabi mo pa lang na you're running for national office. Paano pag sinabi mo tatakbo ang Pangulo? Are you ready na uulanin ka ng mas matindi pa? Uungkatin na naman, babalik na naman sa tatay mo, etc. At kung ano-ano mga edukasyon ninyo, ni Ma'am Aileen, everything about your family. Are you ready for that? Of course, we've been listening to this for 35 plus years. We've answered all of these questions. I mean, the same thing will come out again. We will answer it again. Pero yes, of course,
kasama, lalo na pagka-eleksyon, kampanya, talagang aasahan namin na may babatikos dyan at saka mapupunta nga sa personal na usapan. Kahit na gustong pag-usapan, form of government, ang social assistance na binibigay natin sa mga nangangailangan, the structure of government, the bureaucracy, yan ang mga kailangan, the efficiency of our bureaucracy, etc., etc. Yan, corruption now that we are talking about, all of these issues, those are the issues that are important to people. Not that we don't like you. If you don't like me, then you don't like me. But give the people a good reason why they should not follow or they should not be led by. Don't say kasi hindi namin siya gusto. And for no real good reason. Hate is not a constructive emotion. Walang pupuntahan yan. Kung walang pupuntahang maganda yan. Pag diyan ka nagsimula sa sinasabing basta we have to oppose these people because we do not like them. Whatever they do, kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, basta ayaw namin sa kanila. Now, they claim to be defenders of free speech. Why can Tony Gonzaga not do what she wants? Why can I not say what I want? Why do they cancel culture? Why do they adopt cancel culture when they claim that free speech is important to them? This is a perfect example of free speech. They're allowed to say what they want. Surely everybody else should be allowed to say what they want as well, as long as it's the truth. Kung tatawagin ang pagkakataon o ng mga kababayan natin na will clamor for your running as to higher office bilang Pangulo, are you ready, sir? Kung sakasakali? I believe so. I believe that marami na akong nadaanan, marami na rin ako naranasan. Dumaan ako sa local government, naging vice governor ako, naging governor, congressman din ako. Nag-senador na rin ako, matagal na rin ang exposure ko sa politika. Wala pa ako sa elective office, na-expose na kami sa politika. Kaya siguro kahit pa paano, may pagkaunawa na doon sa mga issue na hinaharap. At bukod pa doon, paano patakbuhin ang civil service, ang ating mga empleyado, ang government bureaucracy, ang iba't ibang ahensya. Napaka-importante yan kasi hindi sapat na meron kang magandang idea. Kailangan i-implement mo. Meron mga genius dyan, marami silang naiisip, pero hindi sila marunong magpatakbo ng gobyerno. Malaking bagay yun, hindi dapat may kasabayan yun. Sa aking palagay, kaya ko naman yung ganung klaseng trabaho. Kaya kung sakali man at tuloy-tuloy ang magiging suporta at tuwala sa akin ng taong bayan, palagay ko hindi naman mabibigo ang kanilang inaasahang trabaho at serbisyo na dadalhin ko sa aking magiging trabaho. May mga sumisigaw kasi, sir, na Bongbong Duterte, hindi nga alam kung Bongbong Sara ba yun o Bongbong PRRD. Sus Maria, nakakarating naman siguro sa inyo yun, ano? Siyempre, pinagmamasdan namin lahat. Nakabantay kami namin sa lahat mga development na yan. At ang maganda dyan, yung lumalabas sa spekulasyon dyan, sa mga radyo, sa TV, sa mga pahayagan, nakakausap ko naman yung mga pinag-uusapan. Kung sasabihin, totoo ba yan? Ano ba talagang plano? Ano ba talaga iniisip ninyo? Nandun ngayon ang usapan kung paano natin bubuuhin lahat ito. At malapit-lapit na talaga ang makapag-decide at makapag-announce. Alright. Dating Senador Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat muli for your time with us. Again, I'll see you next week po. Ano po? Thank you very much, Erwin. Maraming salamat at nabigyan ako ng pagkakataon. And once again, congratulations sa ginagawa ng AXIS at saka ninyo. At talagang yan ang kailangan natin ngayon. Alright. Well done. Keep up the good work. Maraming salamat. Magandang umaga.